Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan matapos sa bigong makapasok sa playoffs ang Golden State Warriors ay nais silang gumawa ng pagbabago sa kanilang lineup upang hindi masayang ang mga huling taon ng prime ni Stephen Curry. Isa sa mga primary target sila na makuha ay si Kawhi Leonard ayon kay Kevin O'Connor ng Bleacher Report. Isang player na talagang naglalaro lamang para sa championship kaya naman dismayado din nga ito nang hindi makapasok ang Los Angeles Clippers sa playoffs. Ito nga ang unang beses sa career ni Kawhi Leonard na hindi nakapasok ang kanyang team sa playoffs nang hindi siya injured. Si Steph Curry at Kawhi Leonard ay pareho ng sitwasyon mga kaibigan. Dalawang player sila na wala nang nais pang patunayan sa liga na ito. Pareho na silang may multiple championships kaya naman para sa kanila ay tapon na nga ang isang season kapag hindi sila naglalaro sa mga games na talagang may halaga at ito nga ang mga playoff games. Ang sa kanila ay nais silang maglaro lamang para sa isang championship level team at sa ngayon ay hindi ito ang Warriors at hindi din ito ang Los Angeles Clippers. Subalit kung may dadagdag ang isang Kawhi Leonard sa Warriors, posible maging championship level team nga sila mga kaibigan. Sa ngayon ay questionable pa nga mga kaibigan ng status ni Jimmy Butler. Hindi pa nga tiyak kung babalik na ba siya next season matapos ang ACL injury. Posible ngang gayahin niya si Kyrie Irving kung saan pinagpahinga na nito ang buong season upang matiyak ang full recovery considering na may edad na din siya. Si Butler nga mga kaibigan na isang player na dumaan na sa madaming injuries at may edad na din itong 36 years old, 37 by the start of next season. Kung kayo ba mga kaibigan ang tatanungin, sa palagay nyo ba ay championship level team na ang Warriors kung may dadagdag sa kanilang lineup ang two-time Finals MVP and Defensive Player of the Year winner Kawhi Leonard? Habang Los Angeles Lakers naman mga kaibigan ay ibinalita ng ESPN na walang planong mag-offer ng anything close to a max contract sa 4-time league MVP LeBron James. It's either minimum or mid-level deal lamang ang ibibigay ng Lakers kay LeBron at kung hindi man ito tatanggapin ni LeBron ay wala na silang pakialam dito kung lumipat man ito ng team. Ang sa ngayon nga ang priority ng Lakers ay ang matapatan ang mga matatanggap na offer ni Austin Reeves mula sa iba't ibang team sa free agency at nang humanap ng A-list center tulad ng request si Luka Doncic sa front office. Umaksyon na nga ang Lakers at kinausap na nila ang tulad ni Jalen Duren na isang free agent at napakabata pa. May tsansa pa nga ito na mag-improve mga kaibigan. Sa ngayon nga ay bonus na lamang para sa Lakers ang pumirma si LeBron ng kontrata sa kanila. Subalit kung hindi ito pumayag sa mid-level contract o sa minimum contract, gagamitin na lang nga nila ang pera na supposed to be kay LeBron sa pagkuha ng isang long-term center. Dahil hindi naman nakikita ng Lakers front office si DeAndre Ayton bilang kanilang franchise center. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?